bawat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. Number 1 sa Luzon, Number 1 sa Visayas, at Number 1 sa Mindanao. Radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras mga kasama yung punto alas 6 ng umaga. RMN. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na derechahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN, radyo mo nationwide. Mga kasama, umaga ng Lunes, 24 sa buwan ng Agosto 2026. Welcome sa ating programa Straight to the point. Straight to the Point. Hanggang alas 7 ng morning, magkakarinigan ho tayo para pag-usapan siyempre mga napapanong usapin, balita, makikinapan, dapat nyo malaman mga nangyari sa nakalipas na 48 oras sa loob at labas ng ating lokalidad. Straight to the Ating programa live na po napapakinggan dito po sa DXMY 90.10 FM sa Cotabato City. DXMY 90.10 FM sa Cotabato City. straight to the point. Magandang morning, Radyo Manebsa. Maganda morning, Sir Erwin, Mapia Mapita, mga kasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naka-live na rin po ang ating programa, mga kasama, sa ating pong Facebook page, DXMY 90.9 Cotabato, DXMY 90.9 Cotabato. Samantala, sa ating pong text hotline, 0950-0327-332. 0950-0327-332. Weather Report. Mga kasama sa kalagayan po ng ating panahon sa forecast po ng pag-asa ngayong araw. As of 3 a.m., yung pong tropical cyclone na si Saudel. Tropical Cyclone Saudel, mga kasama, nasa labas pa rin po ng Philippine Area of Responsibility. Samantalang isa pang tropical, isa pang binabantayan ng pag-asa, mga kasama, isa pang tropical depression, itong si Hinare. Formerly Neneng. Ang lokasyon po ito, 1,660 km east-northeast ng extreme northern Luzon. Taglay pa rin po yung hangin ng 1,330 km east ng southeastern Luzon. Nasa hangin po ito ng 520 km north ng Itbayat Batanes, mga kasama. Mayroon po siyang maximum sustained wind na 175 km per hour. At pagbugso, mga kasama, abot ng 55 km per hour. Samantala, base pa rin po sa nilabas na forecast ng pag-asa, mga kasama, mayroon pang isa pang low pressure area ang binabantayan ngayon, mga kasama. Kung total, mayroong 3 na binabanggit ng pag-asa, mga kasama. Yung isang
bagyo na inasang papasok po sa Philippine Area of Responsibility ngayong araw, yung binabangitan si Saudel. Inaasang papasok ngayong araw sa PAR. Samantalang Weather Report. Weather Report. o international name Saudel at tatawagin mo itong bagyong Opet. Siya na ho yung pang-15 tropical cyclone na pumasok sa bansa. Weather Report. Pang-apat naman ngayong buwan kasunod po ni Luis, Maymay at ni Neneng. Weather. Samantala mga kasama sa temperatura naman ngayong araw po naglalaro sa pagitan ng 36 degrees Celsius hanggang 24 degrees Celsius. Sa Cotabato mga kasama abot to mamaya hanggang 39 degrees Celsius. Sumikat ang araw kanina 5:37 at lulubog naman sa Bangsamoro Region mamaya 5:55 ng hapon. Weather Report. Weather Report. Straight to the point. Mga kasama sa muli, good morning po sa inyong lahat. Straight to the point. Today is Monday na Radyo Man Eb. Sa 24 tayo sa buwan ng Agosto 2026. Straight to the point. Kumusta po yung morning mga kasama? We do hope nasa mabuti ho kayo kalagay, nasa maayos na pangangatawan. Ano ho? Straight to the point. Medyo naging mahaba yung weekend ha. Starting Friday, Saturday, Sunday. And this week Radyo Man Eb. Ngayong weekend pala hanggang Monday next week, Monday. Straight to the point. Maging 4 na araw pala itong walang pasok. Straight to the point. Straight. Sa mga kutumatenyo, kumusta? Straight. Yun na yung taga Magsur Radyo Manabs. Kahapon, Straight mga naranasang power interruption ano ho? Sa Cotabato City to the point. ay nagpatupad ng sectional interruption. Straight. Ang Colite, Straight to the rotational pala, rotational. Straight. Isang oras na power interruption Straight. sa iba't ibang mga area hanggang 4 Radyo Manabs, ano? Na power interruption yung ipinatupad ng Colite ng mga kasama. Straight to the Ano point. ho? Straight. Samantala sa ibang mga usapin, mga kasama, dating mga sinusubaybay mga pangyari development for the past 48 hours. Straight to the Ano, point. dito sa loob-labas ng ating lokalidad mga kasama, Straight. mga local situation. Straight to the point. Itong weekend, ang daming mga malungkot na mga insidente na Jumanabs, isang To the point. non-uniform personnel, Straight. in short, civilian employee ng Philippine National Police, Straight to the point. yung naging biktima ho ng pamamaril mga kasama, itong nasabing NUP personnel o NUP o non-uniform personnel ay nakadistino o nakatalaga dyan ho sa Sultan Kudarat Municipal Police Office na naging biktima ho ng pamamaril nung araw ng Sabado. Straight Kakalungkot to na the point. incident na. Follow po natin ano po yung development sa ginagawang investigasyon ng ating kapulisan Opo. and ano ho yung posibleng motibo na kanilang nakikita sa nasabing incident ng Radyo Manay. Sa linya, Straight. Nasa linya ng ating komunikasyon mga kasama ang hepe ng Sultan Kudarat Municipal Police Station, si Police Lieutenant Colonel Bashir Alindo. Sa ating follow-up, kaugnay nga dito sa malungkot na insidente ng pagkakasawi ng isang NUP. Magandang morning po, Colonel Alindo sa DXMI po. Kasama si Manager Sir Erwin Cabilbigan at Sabang po. Good morning, Colonel. Morning Colonel. Yes sir, magandang umaga po sa atin lahat. Opo. Pakisalaysay po, Colonel Sir, kung paano po nangyari itong malungkot na insidente ng shooting dyan sa inyo pong AOR. Na isa pong NUP personnel yung nabiktima. Yes sir, magandang umaga po sa atin lahat ulit. Yun na nga po, nagkaroon po tayo ng malungkot na pangyayari dahil dito sa shooting incident kay non-uniformed personnel Jonathan Juan. Opo. Well, Jonathan Juan. Yes po. Opo. Dahil traveling papunta po sa Cotabato City, dito po sa barangay Lumangpo, Sultan Kudarat. Opo.
based sa investigation po ninyo, sir, galing siya ng inyong office diyan po sa SKMPS and then pauwi na ho while traveling ho sa National Highway ho diyan sa may Sultan Kudarat. Hindi naman po siya galing sa opisina, sir, kasi galing po siya sa bahay nila, papunta po ng Cotabato City. Sa personal po niyang lakad, yun po, sinundan po siya ng unidentified riding motorcycle. Doon po sa barangay Dalumang, sa kasamang palad po ay binaril po siya. Opo. Ito hindi nangyari nung August 22 po. 8:15 po ng umaga. Opo. Saan po ba yung mga tama ng bala, ng baril, itong natamo ng biktima? Yes, sir. Natamaan po siya sa katawan, sa dibdib. May tatlong tama po siya sa katawan. At yun po ang dahilan ng kanyang pagkasawi. Opo. Nung nakarescue po ang ating kapulisan, agad naman po siya dinala sa bahay pagamutan sa ospital, lapit na ospital. At samahan po ng palad, ginamit po siya. Magandang po kayo. Ayun. Opo. Colonel sir, good morning. As a backgrounder, itong si Jonathan Juan, isa po ninyong personal, NUP personal. Ilan taong gulang ho ito, sir? Nasa 52, sir. Edad ni Sir Jonathan. Yes, sir. Isa po siyang non-uniform personnel natin. Isa po siyang regulator. Ano po yung pinaka-function po niya, sir, sa SKMPS? Isa po siyang radio operator, yung sa communication namin. Radio operator. Opo. Okay. Saka, minsan din, sir, nagtatrabaho din siya doon sa mga computers namin. I see. Opo. Eh, Opo. Go ahead, sir. Yes, sir. Yes, sir. Opo. Saan yung residence ng biktima, Colonel, sir? Yes, sir. Sa area po ng Pigkawayan, North Cotabato, sir. Ayun. Opo. Sabi po siya, minsan po, may mga business din po siya. Lalagay din po siya ng mga CCTVs. Yun po yung other activities po. Okay. So, in short, siya po ay radio operator as a NUP personnel and siya yung taga-ayos, taga-maintain ng inyong computer and installer din po ng mga CCTV as a personal business ho nito. Yes, sir. Yes, sir. Opo. Nung mangyaring insidente, wala ko siyang duty, sir, nung Saturday na yon. Sir? Wala siyang duty nung Saturday. Yes, sir. Naka-off duty po si Sir Jonathan. I see. During sa Saturday po. Base po sa information po ninyo, galing siya ng Pigkawayan, tama ho ba, sir, Colonel, sir, and going sa Cotabato City nang siya ho'y pagbabarilin? Yes, sir. According po sa kanyang family, yun nga, sir, galing siya ng bahay. Mayroon siyang pupuntahan, isang schedule. Baka maglalat siya ng CCTVs or mag-ayos ng kanyang mga CCTVs. So, yun, sir, sa Mampalad, sinundan po ito ng mga kriminal na to. Ano, sir, naka-motorsiklo ho siya, naka-4-wheel o naka-commute? Paano po? Sakay po siya ng kanyang motorsiklo po. Mag-isa lang sa Colonel? Yes, sir. Mag-isa lang po, sir. Yung mga suspitsado na maril ito, naka-motorsiklo rin po, sumunod sa kanya? Yes, sir. Meron po tayong pinapalo up po ngayon sa
motorsiklo din po. Mm. Oh, sa information po, resulta ng initial investigation, ilang putok po ba yung narinig at ilan po yung tama ng biktima, Colonel, sir? Nasa mga 3 putok lang, sir, yung narinig doon, base doon sa Aha. information ng mga mga doon sa nakatira sa crimes. Mm. Wala friends. May 3 putok lang. Saka isang motorsiklo, sir. Aha. Nakita niya. Yung lahat ng putok ng baril, tumaho sa kayo, sir? Yung mga bala nito? Naman po, sir, dahil 3 po yung tama ng sa sugat po sa Ay. Anong armas po yung ginamit ng mga salarin? base doon sa nakulik natin na MPCL is caliber 45 po, sir. Caliber 45 pistol. Ayun. Opo. Dito sa nagpapatuloy po ninyong investigation, Colonel Sir, ano ba yung mga nasisilip po ninyong dahilan kung bakit binaril itong NUP personnel po ninyo? Yes, sir. Patuloy po namin, sir, na tinututukan ng kaso ito dahil na rin po ito sa mandato ng ating regional director, ating provincial director, sir. So, sana po may mga taong yung possible nakakita doon kahit magbigay lang po ng link sa amin is may dagdag po namin sa amin ginagawang follow-up investigation. At mabigyan po ng justice kagad itong kasama natin at makamit niya ang kanyang justice. Opo. Colonel Sir, may nakikita ba kayong motibo ho sa pamamaril na ito? Sa ngayon, sir, we are still on the process of collecting possible motives kasi yun na nga, sir, di pa natin matukoy kung ano talaga yung exact titingnan po namin sa kanyang personal na mga gawain, no? Or personal na. Opo. Itong NUP personnel po ninyo, sir, based sa inyo pong pagkakaalam, ilang taon na ba siyang nagtatrabaho dyan no, sa may SKMPS? Hello, Colonel? Sir, pasensya po, sir. May ang signal ngayon. Opo. Baka naririnig din po ninyo, Colonel. Yung pong NUP personnel po ninyo, ilang taon na ba siyang nagtatrabaho sa SKMPS? Humihina yung signal. Oo. Opo. Colonel, sir, with the incident, ano po yung guidance po sa mga personnel po ninyo, including mga uniform personnel and iba pang mga NUP ho ninyo? Hello, sir? Choppy na dahil. Straight to the point. Sige. Straight to the point. Okay. Okay. Colonel Sir, salamat na marami sa oras information. Medyo fading ko yung ating signal ngayong umaga. But anyway, kami po nagpapasalamat na marami sa mga information na binahagi. Yan. Pasensya po, talagang mahina po. Yes, sir. We understand. We understand. No Namin problem. yan, sir. Yan, Thank you yan. po. Maraming salamat. Salamat. Magandang umaga po sa atin lahat. Salamat po ng marami, sir. Salamat po. Lahat ng tanong, straight to the point. Mga kasama si Police Lieutenant Colonel Brasir Alindo, ang hepe ng Sultan Kudarat MPS. Straight. Malungkot na insidente kung saan isa nilang civilian employee Radyo Maneps Straight. yung biktima ho ng pamamaril dahilan ho ng kanyang pagkasawi. Straight to the point. 52 anyos Radyo Maneps na NUP personnel, To the point. yung pinaka-function sa kanilang municipal police station, radio operator, siya yung taga-maintenance ng computer. At the same time, yung kanyang negosyo ay installer ng CCTV. Straight to the point. Kaya naman pala nabanggit ni Colonel na meron siyang pupuntahan yung yung biktima. Oh. Straight to the
point. Dahil kasama rin pala sa kanyang mga trabaho yung pagkabit ng mga Yun CCTV. yung kanyang personal na negosyo, mga kasama. Straight to the point. Hindi pa totally ini-establish o hindi pa na-establish anong posibleng motibo Straight. sa nangyaring incident yun ng pamamaslang sa sabing personal, mga kasama, ng SKMPS, particular civilian employee. Straight. Yung mga NUP naman, hindi naman kasama yan sa mga Operation Radyo Marabs. Nasa office lang yan Sa sila office lang yan sila. Gumagawa ng mga Straight. any documents. And then kung may mga report man, may mga operation, Oo. kasama yan sila na nag-a-assist sa mga investigator. To the point. Yan ang mga trabaho nila. And then pag-check ng mga employees, Straight. Sila yung mga personnel. unarmed police personnel. Oh, walang baril yan. Walang baril yan. Ballpen lang yan dala-dala nila. Saka folder. Oh, yun lang. Straight to the point. And Nakakalungkot. nakakalungkot din nga kasamang Sir Erwin dahil based sa ibinigay rin na impormasyon ng kanyang mga kasamahan, ito palang biktima na ito, may anak pala siyang medyo nagkaedad na rin kasamang Sir Erwin na person with disability. So yun yung parang ikinalulungkot nila dahil yung bata na yon, yung PWD na yon, hindi siya kakain kung hindi Kasi tatay niya yung susubo sa kanya. To the point. Hindi rin siya maliligo kung hindi rin si tatay. Hindi rin matutulog kung hindi si tatay ang katabi. Straight to the point. Lahat ng mga masasabi nating katabi si tatay, nandun na lahat. So yun yung parang To the point. Nakakalungkot. kinalulungkot nilang pangyayari dito. Anyway, mag-iantay tayo ng anong development sa ginagawang investigasyon ng ating PNP sa mga pangyayaring ito. Straight. Sa nakalipas na weekend, Radyo Marabs, ang daming mga nangyari dito sa ating kapaligiran. Straight to the point. Mga insidente ng pamamaril since last week, di ba? Straight to the point. Sunod-sunod. May mag-asawa sa bahagi ng anong bayan mo? Pagalungan. Pagalungan pero nasa area na ng pikit. Later Pikit na-clarify na area ng Pikit. Straight. Yung mga mag-asawang Negosyante. Taga na- Kidapawan. oo, Amas. magdi-deliver sana ng mga seedlings ng nyog. Straight to the point. Sakay ng kanilang multicab and pinagbabaril. Diyan sa tulay ba ito? Connect yung boundary ng tulay ng yung tulay na boundary ng Pikit and Pagalungan. But later, base po sa police report, yung incident, the area ng Pikit, North Cotabato. Straight to the point. Then dito rin sa ating kalapit na bayan, sa bahagi ng Dato Linsinso at itong Point. kailan yung pinakahuli? Straight to the point. Saturday yan? Straight. Yung Ginang? Straight. Yung to paypayong, the point. yun ang pinakauli. Yung apat ang sakay, no? Straight. Friday. Yung sa may barangay, Baka. Oh. Barangay Baka. To the point. Dahil sa may SPDB yun, yung Ginang, anong araw yun? Anong araw yung Ginang? Sabado. Saturday? Saturday. Saturday yun. To the point. Tatlo kasi yung insidente na Oo. mga pamamaril kasamang Sir Erwin. Na nangyari dyan. Bukod dun sa pag-ambush sa convoy ni ICM. Apat na nung... Saturday ng gabi. To the point. 5. 4. Apat sa bayan ng Dos. Straight to the point. Simula last week hanggang nitong weekend, mga kasama. Straight to the Yun naman point. din ang nilinaw ng ProBar na although magkakasunod-sunod, inaalam nila yung mga pattern dahil based sa mga ipinaparating concern ng netizen, alarming dahil nga sa sunod-sunod yung mga nangyaring Insidente. pamamaril. Nakakalungkot nga. Straight to the point. And dito pa lahat na taon sa Dato Odin Sinsuat. Yun na nga. Alam naman natin ang Dato Odin Sinsuat, medyo matagal na rin itong napatahimik when it comes sa shooting, lalo na sa usaping iligal na droga. Straight Matagal na itong napatahimik. Pero biglang bumalik. point. Nakakalungkot yung mga pangyayari. We're trying to keep in touch sa Municipal Police Office ng Dos since last week pa Straight. para makakuha ng dagdag information. May kinalaman sa mga pangyayari ito dahil dami mga insidente ha. Pero it's sad to say Straight. na walang statement na nilabas base sa progreso ng investigasyon ang PNP Dato Odin Sinso at as of this time pa mga kasama. Straight to the point. Straight to the Oras point. natin sa buong kapuluan,
Oras mga kasama, 6:25 ng umaga. Ang oras atid ng Bangsamoro Federalist Party number 4 sa Balota. Straight to the point. This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saki suwatan no at pagkasuldo mana si Sultan Dato Teng Upong Gembila ay kasapun duwaro kasultan sa Kabuntalan Mindanao Darul Salam abot kandidato sa pagka-tradisyonal kanong partido no BFP. Sunyaba ang kinamong ko sa kandidato na traditional leader na sabab kanong paninindag ko kanong maratabat no kita no ang mga tuko ng sultanet sa bansa. Ngayong September 14, panahon na! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saki suwatan no at pagkasuldo mana si Sultan Dato Teng Upong Gembila ay kasapun duwaro kasultan sa Kabuntalan Mindanao Darul Salam abot kandidato sa pagka-tradisyonal kanong partido no BFP. Sunyaba ang kinamong ko sa kandidato na traditional leader na sabab kanong paninindag ko kanong maratabat no kita no ang mga tuko ng sultanet sa bansa ko. Ataw kanong kapangire kanong kagkabagay no peace, unity and solidarity mag-isa-isa kanong nyaba akamal itano ilabi so kapapagalyakan no nyaba a eleksyon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama at kapit-bisig ang pagbabago ng minimihing. Ikaw, ako, sama-sama. Huwag kayong mabahala na sinasabi nila na ang Moro National Liberation Front, ang BAPA, mahina. Hindi ho, malakas tayo. Na ilang dekada na tayo dito sa struggle ng Bangsamoro. Sinasabi nila, konti na lang tayo. Hindi. Marami ho tayong elected officials na nanalo sa mga eleksyon. Ano ang BAPA, partido ng marami. BAPA, number 2 sa balota. Attorney Omar Yaso Sema, first nominee ng Bangsamoro Party o BAPA, number 2 sa balota, iboto. Ngayong September 14, panahon na para piliin ang partidong may malasakit, may prinsipyo, at tunay na naglilingkod sa bawat Bangsamoro. Piliin ang UBJP, number 13 sa balota. Partidong nagsusulong ng pagkakaisa, katarungan, at magandang kinabukasan. Ngayong September 14, i-shake ang number 13 sa balota. UBJP, number 13 sa balota. Radyo mo nationwide. Oras mga kasama, 6:30 na po ng magandang morning. Tatak RMN. Ang oras naman mga kasama, tido ni Member of Parliament Boots Malang, kandidato sa unang distrito ng Esgada sa BFP Party, number 2 sa balota. Straight to the point. Tuloy mga kasama sa ating programa nitong weekend din.
Dami ring malungkot na mga vehicular accident, Radyo Manayp, sa Cotabato City. Straight to the point. Merong isang SUV ang ano ba, hindi naman na-shoot. Bumangga. Bumangga. Doon sa entrance ng isang mall sa lungsod. Abangan yung detalye. Kagabi rin, malungkot rin dahil may mga dalawang motorsiklo Straight. yung nagbanggaan. Straight. 4 yung nasaktan. Sige, alamin natin yung iba pang information dito, Radyo Manayps. Nasa linya ng ating komunikasyon mga kasama, si Radyoman Maestro Rahib Bansaw, 4 kritikal sa nangyaring banggaan, 2 motorsiklo sa lungsod, nasa ospital. DXMY. Tatak RMN Report. Critical ngayon ang 4 katao matapos itong masangkot sa isang madugong road accident na kinasagutan ng isang Honda Click 125 versus sa Yamaha NMAX sa Sinsuat Avenue, bahagi ng Malaga Pasesteros area pasado alas 8 ng gabi kagabi. Kinilala ang mga biktima na sina Muhaymin Dagandar, 22 anyos, at ang backride nito na si Dayan Kuros, 20 anyos, sakay ng Honda Click, habang sina Dato Jordan Mendoza, Radyo mo Well, nationwide. Maestro. Diretso. Okay, kinilala ang mga biktima, Radyoman Sir Erwin at Radyoman Ebs, na sina Muhaymin Dagandar, 22 anyos, at ang minor de edad na si alias Ayan, na ito ay sakay ng Honda Click, habang sina Dato Jordan Mendoza at Yaman naman ay sakay ng Yamaha NMAX, puros nasa tamang gulang ito. Ayon sa nakalap na impormasyong sa ospital, kapwa binabagtas ng 2 motosiklo ang Sinsuat Avenue na magkasalungat na direksyon, nang bigla itong magkasalpukan. Sa tindi ng impact ay nagtamo na matitinding sugat at pasa ang mga 4 na nasangkot, at agad silang isinugod sa pinakamalapit na bahay pagamutan upang malapatan ng lunas. Sa ngayon ay kapwa na natiling nasa kritikal na kalagayan ang mga nasangkot sa road accident. Maestro, paano na nangyari yung bago nagsalpukan yung dalawa? Sa impormasyon na kalap natin kasamang Sir Erwin sa may ospital, ay magkasalubong ito, parehas na nag-overtake at nagkataon na nagkasalpukan sa gitna ng lansangan, Radyoman Ebs at Radyoman Sir Erwin. So yung dalawa, yung mga driver may mga angkas pareho. Parehong mga backride. Ang napuruhan dito yung mga backride, sir. Ito yung kapag nagkabanggaan, ito yung nagsa-Superman, natatapon. Yung tumitilapon. Oh, ito yung tumilapon yung mga backride. So ito ngayon, kagabi, around 2 o'clock, ay pinapump na lang yung sir, yung dalawa doon. At kapwa na sa ICU na yung 4, sir. Okay, sige. At mula dito sa Pagamutan, kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi, Bansaw Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Maraming salamat Radyoman Maestro sa nakakalungkot na balitang yan, dahil nga sa nagkasalpukan yung binabanggit mga kasama dito po sa disgrasya na to. Kaya ingat ha. Mga... Siguro baka makakakuha na tayo ng dagdag na impormasyon mula sa Traffic Enforcement Unit, dahil nitong weekend nga, bukod dito sa salpukan na ito, yung nangyaring pagkakabangga rin ng sasakyan sa isang mall nga dito sa Cotabato City. Paano kaya nangyari yung Radyo Manayp? Kaya nga, sabi kasi nila, parang senior yata yung driver. Yung kasi accident na hindi mo sabi kailan pwede mangyari. Kahit gaano kaingat yung mga driver. Straight to the point. Yung accident parating naririyan. Straight. Kaya nakakalungkot yung mga pangyari ito. Alam natin mga kasi yung follow-up dito. Progreso ng investigasyon. Paano ba nangyari yung incident ng Radyo Manayp? Nasa linya na. Straight to the point. Straight to the point. Straight to the point. Dahil yung sasakyan ay SUV na kulay puti,
pumasok, parang kalahating bahagi ng kanyang sasakyan pumasok doon sa entrance mismo. Yung entrance ng mall ay mga salamin na mga kasama, no? Oo. Straight to the point. Doon, Straight. Yun yung binabanggit na literal na pumasok sa entrance. Oo. Parang nangyaring drive-thru lang eh. kumusta kayo yung driver nito mga kasama after the incident? Nasa linya Radyo Manayos, parang natin yung insidente. Sige, nasa linya mga kasama ang hepe ng CTPNP Traffic Enforcement Unit, si Police Lieutenant Colonel Roel Safra sa ating panayam. Magandang morning po, Colonel Safra. Sa DXMM po kasama si Manager Sir Erwin Cabilbigan at Deb Sabang po. Good morning, Colonel, sir. Morning, Colonel. Good morning po, Sir. Sir Erwin and Sir Ebs. Magandang umaga po sa inyo at ganoon din po sa mga tagapakinig sa umagang ito. Siguro unahin muna natin yung kagabi, yung nagkasalpukan. Any information po dito, Colonel, sir? Ito po ba yung dalawang motorsiklo, Sir, kagabi? Yes po, yes po. Opo, Sir. Nangyari nga po ito, Sir, mga pasado alas 7 na malapit na mag alas 8 ng gabi nga po kahapon. So, along din to po ito sa Sinswat Avenue National Highway. So, kung saan po, dalawang motorsiklo nga po ang nagkasalpukan dito. So, ang motorsiklo po na involved ay isang Yamaha NMAX color pink at isang Honda Click color black po. So, both sides po ng motorsiklo is may mga angkas. So, the same din po, babae at lalaki. So, dalawang driver, mga lalaki at mga angkas nila, babae po, no? So, ang motorcycle 1 po, itong Yamaha NMAX na color pink. So, ang binabiyahe po nito is going south. While yung motorsiklo naman po na pangalawa, yung Honda Click na itim, is papuntang north naman po. So, ang base po sa pag-iimbestiga, dito na sila malapit nga sa may unahan lang po, no, ng malapit sa Esteros. Ang motorcycle 1 po kasi itong color pink na NMAX is nag-U-turn. So nang nakalusot na po siya sa kabilang linya, doon banda sa outer lane, yung motorcycle 2 naman na papuntang north is mabilis ang takbo. Kaya talagang diretsyo na nabanggaan itong unang motorsiklo sa nangyari. At yun, ang naabutan nga ng mga investigator doon sa area, so wala na doon yung mga driver at ang kanilang mga angkas kasi dinala din ng mga concerned citizens sa malapit na hospital. So ang naabutan na lang doon is yung mga motorcycle po nila. So as of the information and update ng investigators natin is nagpapagaling naman po sa hospital yung 4 po. Yung NMAX, ito yung going south, biglang nag-U-turn going left, Colonel, sir? Opo, going left. So, kasi ang sakay po dito sa NMAX na color pink, ang address po nila is Esteros. Okay. So, straight na. So, possible mga pauwi na ito sila. And while yung Honda Click na color black is going north. So, ito po yung mabilis din ang takbo na, kumbaga, pag U-turn ng NMAX pink, talagang diretsa na salpok sila nitong MC2 na going north. Kaya ayun po, talagang bulaga sila doon, no, sa area na yun po. Opo. Ito ba mga biktima na sa tamang edad, mga minor, Colonel, sir? Nasa legal age po yung yung sa Honda Click color black po. Yung driver po nito ay 22 years old at yung angkas niya na babae is 20 years old. So, yung NMAX pink po natin, so mga minors po ang sakay nun. Ang driver is 17 years old at ang angkas niya 17 years old din. Pawa mga 17. Yung isa, yung driver, yung backride babae, yung NMAX naman, same din. Yung mga backride na babae rin. Opo, sir. The same po sila. Ano mga injuries na natamo, Colonel, sir, sa information po ninyo? Kapo iba't pang bahagi po ng parte ng katawan nila. So, base nga sa picture din ng mga investigator natin, wala pa tayong official talaga yung medical na talagang nailagay kung ano yung specific talaga na tama sa mga katawan nila. Pero base sa kita natin ng mga litrato yung sa investigators natin, so matindi din ang tama sa iba't pang bahagi ng katawan.
So for the update, so nagpapagaling naman po yung apat po. Ayun, kakalungkot. Yung, may kabilisan ba yung mga takbo ng mga ito, Colonel, sir? Base po sa mga witness sa area, ang mabilis ang takbo kasi is yung going north yung pangalawang motor. Kasi itong NMAX na pink kasi is nag-U-turn So medyo pa na ang takbo niyan. So siya talaga yung nasalpok ng pangalawang motor dahil dumiretso talaga sa kanila nung pag-U-turn. Oho. Medyo maaga ito, Colonel, sir. Ano ho? Nangyari kagabi? Tama dyan, sir. Mga anong oras pa nangyari kagabi sa information ninyo? Ang oras po, sir, is 7:50. 7:50 po ng gabi. So medyo maaga pa ngayong oras. Opo, sir. Medyo maaga pa po ito. So, yung mga motorsiklo po ng mga biktima, Colonel Sir, nasa tanggapan na ba ng TEO? Opo, sir. Naka-safe keep na po sa opisina po natin. Ano po yung magiging proseso dito, Colonel? Since na dalawa din po sila nasugatan, nasa ospital na, and yung mga motorsiklo hawak na po ninyo. Opo, ito po nga po. So, while ongoing po yung investigation, tagaantay po tayo na yung both parties is mga nasa okay ng kalagayan, yung kaya na nilang, kung sakali man makalabas sila. So, i-inform natin yung both parties tungkol nga sa nangyari. And then, naka-safe keep naman yung mga motorsiklo nila sa opisina. So, doon masasabi natin sa kanila. And then, naghanap din kasi tayo ng mga any CCTV footages and witnesses sa area para malaman talaga natin kung sino yung at fault. And then, malalaman nila yan kasi mostly naman kasi for possible settlement. At least sa ganyan, ma-inform din sila with regards din po sa investigation. And doon sila magbabase kung ano man, kung sakali man na mahuhuli sa settlement. I see. Malinaw po. Sa kabilang banda naman po, gabi ng Sabado, dyan sa may isang mall, sa Cotabato City. Sa mall ba ito sa Cotabato City, sir? Yung pagkakabanggaho ng salamin at steel bar, wasak ano po ito, sir? Pakisalaysay po. Ay, opo, sir. Nangyari po ito nung mga makalawang araw, August 22. So, gabi rin po ito, mga around 7:45 p.m. nga po, dito po sa kilalang malaking mall natin sa KCC. So, ang involved po dito, actually, self-accident ito. Doon nga po mismo sa third floor entrance ng nasabing mall. So, isang unit Toyota Fortuner, color white. So, ang nangyari po dito, base sa pag-iimbestiga, is nag-aantay yung driver doon sa labas ng entrance ng third floor. So, while naka-park siya doon, dahil naglo-load ng mga grocery goods nga. So, nang about to maneuver yung driver, allegedly, paalis na sa lugar. So, instead of gas pedal, ang napakan po is yung accelerator na paddle. Kaya yun nga po, yung nakikita natin na mga sa social media na post, dumiretso doon sa entrance. So, ang kuwan lang po nito is hindi ganun, wala na rin masyadong mga taong labas-pasok sa mga ganung oras doon. Meron namang isa, accordingly, pag-imbestiga po ng opisina natin, na may parang natalsikan ng mga debris yung doon. Pero hindi na po yung maghahabol ng kaso dahil hindi naman masyado gaano daw. So, yun po yung nangyari doon, sir. Instead of brake pedal yung maapakan, gas pedal po. Kaya nadumiretso po doon sa third floor entrance po ng KCC Mall. Yung driver, Colonel, sir, kumusta naman po? Okay naman po, sir, yung driver, yung nangyari yun kasi hindi pa muna naggalaw yung vehicle din doon. And then yung driver kasi is tumaas ang blood pressure. Uy. So, opo, dahil sa nangyari nga, opo, tumaas ang blood pressure. So, ang kwan doon is pinarelax muna. Pero yung sasakyan na naiwan doon, inantay muna na magsara yung mall kasi baka kung ginalaw, baka magbagsakan yung sa debris. Uh-huh. So mga medyo late na po ng gabi nang na-clear doon yung close ng mall at nailagay na yung sasakyan sa opisina for safekeeping. And then ang update po niyan, dahil may mga kanya-kanyang opisina po ang KCC Mall, may legal po sila, may sa mga damage control.
So yun po, inaantay po natin kung ano yung maging kwan nila, especially sa damages. And then yung mga legal action nila. And then ipagbigay alam din po nila kaagad sa opisina po ng PAO. Aha. Yung driver ito, ano yung edad, Colonel Sir? Kung po hindi pa po nakuha yung specific na edad. Pero legal age na po ito. Legal age. Aha. Yung sasakyan nyo to, bago, first timer ba? O matagal ng driver yung driver, Colonel Sir? Hindi naman po first time driver din, sir. Opo. Siguro talagang error talaga sa part niya. Dahil allegedly, according to him kasi, instead of brake pedal is yung gas pedal lang napakan. Opo. Mag-isa lang siya, Colonel Sir, may mga kasama sa sasakyan. Siya lang po yung mag-isa doon, sir. Opo. Siya lang po. Hindi naman po kung siya nasakta maliban sa pagtaas ng kanyang BP. Opo, tumaas po ang BP nung nangyari po yung nga po yun. Okay, kalungkot yung mga insidente nito. Yung sasakyan, Colonel Sir, matic transmission ba o manual? Automatic po yun, sir. Automatic po. Kaya naman pala, pagkapak sa accelerator, talagang kumuha, hindi na na-control. Opo, sir. Opo. Opo, kasi sa mga automatic, sir. So, dapat bantay-bantay rin tayo sa pedal minsan. Opo. Yung sa entrance po kasi, tatlong nakalagay doon na nakapa-skill doon na entrance. Tatlo, yung mga salamin doon, sir, as in totally, yung sa entrance, basago talaga lahat? Yung gitna po, sir. Yung sa right and left na entrance ng nabisita natin, okay pa yun. Pero yung mismong gitna, so na-clear na po yun. Yun po yung nawasak po talaga. Yung ulo ng sasakyan, mga ilang metro ba yung pagkapasok po? Pasok po yung sir, yung buong hood doon sa pintuan. Kung makikita natin, hindi lang umangat yung rear tires doon sa daanan ng mga tao. Pero yung hood, opo, napasok po talaga doon sa sa salamin ng entrance po. Yung pinaka-front ng entrance na yan sa alam natin mayroong scanner, hindi naman po inabot, Colonel Sir. Apo, wala naman po. Hindi naman inabot. Kumbaga, opo, wala naman po. Okay. With this mga insidente ito, ano po yung mensahe po nyo na isip natin sa mga drivers natin and mga motorista natin dahil mga magkakasunod po itong mga aksidente sa lansangan and itong sa KCC Mall, Colonel Sir? Opo, sir. So sa atin po, maliban po sa pairalin natin yung disiplina nga kasi crowded na rin yung mga kalsada natin. And then kung ugali natin na i-check din yung kondisyon ng mga sasakyan natin before time travel, i-check din po natin yung mga personal condition natin. Kung kuan ba tayo, nasa saan pa ba? Kasi minsan kasi kung pagod na rin, hindi rin natin mapansin. Baka hindi rin maayos yung pagmamaneho natin. So i-check natin yung ating mga sarili, pairalin yung mga disiplina kasi yung mapapansin natin, crowded po talaga yung kalsada, especially pag during mga peak hours. And mostly ngayon sa mga recorded incident kasi natin ay involving four-wheel vehicle, na hit ng motorcycle, and dito dalawang motorcycle. Dahil nga sa mga iba dyan, yung mahilig mag-U-turn at yung mga mahilig sumingit. So sa atin lang po, pataasin din natin ating mga pasensya and then pairalin po mga disiplina. Yun lang po, sir. Ayun. Colonel Sapro, sir, salamat po ng marami sa oras, information. Again, good morning po sa iyo, Colonel. Opo, Sir Erwin, Sir Ebs, maraming salamat din po sa inyo at mga board. Okay. Salamat po ng marami. Lahat ng tanong, straight to the point. Mga kasama si Police Lieutenant Colonel Roel Safra, ang hepe ng Traffic Enforcement Unit ng Cotabato City PNP. Straight! May kinalaman dito sa mga aksidente Radyo Manebs, hindi lang sa lansangan, kundi Sa loob ng mall. sa loob ng mall. Kaya ingat, ha? Straight! Yun na, yung turista natin. salpukan To the point. na kung saan parang ang hirap i-picture out kasi Kaya nga, salpukan Parang ano yan parang sa manukan pa, sa manok, sa sabong, yung pag ganun, parang pagsasalpok yun. Kalungkot. Ingat, ha? Doon sa Sakit mga
biktima, pagaling ho kayo. Sana'y mabilis ho kayo makarecover. Oh, para naman din hindi naman problema ang inyong mga magulang. Kaya nga. And sa ano naman, yung nakabangga naman sa salamin ng KCC Mall, yung sa may third floor, hopefully, nakarecover na rin. Dahil And, tumaas yung BP Radyo Manay. Oo, Straight to the point. kalungkot. Sige. 6:50 na po ng umaga mga kasama ang oras doon ng United Bangsamoro Justice Party. Number 13 sa balota. Straight to the point. Report tayo mga kasama. Ang bahagi ito naman ni Sultan Datuteng Gombila, first nominee ng traditional sector sa ilalim ng BFP Party number 5 sa balota. Straight to the point. At po ni Atty. Sharif Abbas, kandidato sa first district ng Cotabato City sa ilalim naman ng UBJP number 1 sa balota. At tatino mga kasama ni Anwar Alamada, aka Young Fighter, kumakandidato sa ikalimang distrito ng Maguindanao del Sur sa ilalim ng UBJP number 1 sa balota. Radyo mo nationwide. Maguindanao del Sur Vice Governor Empos, nagpaalala sa mga botante, disiplina at pagkakaisa kailangan sa halalan sa Bangsamoro. Sa detalye ng balita, Radyoman Daisy Mangod. DXMY. RMN Report. Sa nalalapit na kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Election, nananawagan si Home Affairs Services Director 2 Firdausi Ali ng Ministry of Public Order and Safety o MPOS BARM sa mga mamamayang Bangsamoro na makilahok sa halalan ng responsable at mapayapa. Hinimok ni Ali ang mga botante na gamitin ang kanilang karapatang bumoto, igalang ang magkakaibang pananaw at pagpili ng bawat isa at iwasan ang anumang uri ng kaguluhan na maaaring makasira sa kapayapaan at pagkakaisa ng mga komunidad. Anya, mahalaga ang disiplina, respeto at pagkakaisa ng mga mamamayan upang maging maayos at matagumpay ang isang makasaysayang halalan. Sa halip na maging dahilan ng hidwaan, sinabi ni Ali na dapat magsilbing daan ang halalan upang higit na mapalakas ang pagkakaisa, respeto at kapayapaan sa Bangsamoro. Lahat ng mga mamamayang Bangsamoro sa ating rehiyon at yung mga iba pang ating mga constituents na kung saan napapaloob na at malapit na ho sa September 14 ang ating kauna-unahang parlamentong election na ito ay isang makasaysayan. Dapat ho tayo ay hindi maging bias, dapat ho tayo ay maging open at kung saan dapat i-welcome natin kung ano yung mga saloobin ng ating mga kandidato at irespeto yung mga pananaw ng mga botanteng kasama natin at gustong lumahok. Bigyan ho natin ng pagkakataon bumoto ang bawat isa para ho makamit natin ang totoong boses ng mamamayan na kung sino ang dapat manungkulan at kung sino ang dapat na ating maging leader sa susunod na regular parliament. Ang tinig ni Home Affairs Services Director 2 Firdausi Ali ng MPOS BARM. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyo Mandisi Mangud, Tatak RMN. Maraming salamat Radyoman Daisy. Samantala, Maguindanao del Sur Vice Governor Ustads Hisam Nando. Sinigundahan ang pahayag ng ICM makakuha hinggil sa pagpapalit ng BARM leadership noong 2025. Detalye ng balita, Radyoman Juldy Mapalaw. DXMY. RMN Report. Nanindigan si Maguindanao del Sur Vice Governor Dato Sheikh Hisam Nando sa naging pahayag ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua kaugnay sa pagbabago ng liderato sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao noong 2025. Ayon kay Vice Governor Dato Hisam, totoo ang mga inilatag na paliwanag ni ICM Makakua hinggil sa naturang usapin. Iginit din ng Vice Gobernador na hindi inagaw ang posisyon kay MLF Chairman at dating Chief Minister Alhaj Murad Ibrahim. Sinabi pa ni Dato Hisam na mahalagang may paliwanag sa publiko ang mga pangyayari sa likod na naging transisyon sa liderato ng BARM kasabay ng kanyang pagsuporta sa paninindigan ni CM Makakua. Surati lang kapagkilay na kanaman i-date ang gubasa yun na inagaw. Niya na minukit sa series of talks, consultations, malgun kagina discretionary power presidente ipagkakuanan niya. Tinganin ipag-appointanin Chief Minister sa BARM. Kina kinajambyan na sa pagka-Chief Minister na kanayanan natakaw angan ron, bitialon,
Uged na kadarallah niad may manggula kadsambi niad may numan nagambo kay na pamikilanan ni ang mga leaders tanuman niya alhamdulillah na very open sa kanilan langon nila piyatanan ni kapjan ngilan sa kanong situation na nantuba kana buged no katakin ang bibitela na mipipitas kami din uged nantuba nakadtakenalo malo ba magisa ni intuba ang mga pamikilan kapag appointan to. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak Karamen. Radyo mo, Maraming salamat, Radyoman Jul Di Mapalaw. Oras na natin mga kasama, 6:55 na po ng morning. Ang oras naman, hatido ni Attorney Lanang Ali Jr., 19 nominee ng UBJP, numero 13 sa balota. At hatid din mga kasama ni Attorney Omar Yasa Sema, first nominee ng Bangsamoro Party number 2 sa balota. Engineer by Ali Sansaluna Caron, third nominee ng Bangsamoro Party number 2 sa balota. At hatid din mga kasama ni Dr. Tumanda Antok, kandidato ng 3rd District ng Cotabato City sa ilalim ng BFP number 1 sa balota. Straight to the point. Sige. Morning muna mga Radyo Manab sa mga viewers natin. Magandang umaga kay Sara Sakandal. Ay, napansin ko yung text pala, no? Yung nagre-request. Oo. Ito ba, Jol? Hindi yung text. Dayunday? Sulat yun. Ay, text pala. Tumanggap na yung sulat nitong Saturday. Muna sa isa nating kababayan sa lungsod. Nagpunta na ng sulat dito sa DXMY requesting na magkaroon tayo ng musical program or musical time. Oo, mga pang... Mga Moro song. Oh, Moro song. And then... Dayunday, especially. Sabi niya Dayunday. May mga kutyapi kasi, mga kutyapi. Alam ko si Maestro, magaling mo Dayunday ito eh. Maestro, ikaw, Jul, kaya? Narinig ko yung Dayunday dati-rati pag may kinakasal eh. Meron ba ngayon? Wala naman siya. Meron naman din, mga ilan lang, nabibilang lang din. Sige lang, pag-isip natin, baka si Maestro makapag-practice mong Dayunday ito. Or si Radyoman Jul. Bago kayo magpaalam sa programa sa hapon. Dayunday mo na? Dayunday kayong dalawa. Para mabigyan natin yung request ng isa nating kababayan. Maraming salamat sa nagpadala, ha? Parang nag-remind lang din yun. Remind tayo. Dapat mayroong... it's high time, Radyoman Maestro. Jul, mag-practice kayo ng Dayunday. Kami manager nyo ni Dato Ebs. Pag mayroong mag-hire ng kailangan mag-Dayunday. Pwede. Morning sa mga pastors Radyoman Ebs ng Holy Life Christian Ministry ng DOS at UP. Nakikinig sila ngayong morning. Salamat po sa inyo. Morning po. Si Tato Ondong, good morning din. Good morning, Alpha Rho Sigma from Kidapawan, North Cotabato. Ang bahagi ito atin naman ni Edgardo Prof. Edgar Ramirez, first nominee ng Christian for Peace, number 7 sa balota, at Pastor Percival Lagman, number 4 sa balota para sa Sittler Community. Straight to the point. Merlin Sanchez Geronimo, good morning. Si Arnel Lapak, good morning din. Ng Poblacion 1, Cotabato City, Sara Sakandal. Morning. Si Mine Masukat Akan, good morning Sir Ebs and Sir Erwin. From Taguig City, Manila, Greenhouse, Taguig City, Manila. Hindi inuulan dyan. New Lower Bikutan. Shout out sa asawa ko si Hadja Minda Norhain Pika Akan, Sukran. Si Matua Manguda, good morning din. Ng Rosary Heights 9. John Vincent Samson, good morning. Muhay Prajamuda, si Bay Umukol Sumit Timbangwaya. Good morning. Abdul Jambar, listening and watching from Manwangan, Pigkawayan, North Cotabato, good morning. Paging ito, mga kasama, atid naman ni Attorney Siti Fahani S. Uyoyo, the fourth nominee ng Raayat Party number 12 sa balota. Straight to the point. Paalam na tayo, Radyoman Ebs. Maraming salamat sa inyo mga kasama. Ngayon po ay araw ng Monday, Isnin Saguna, 24 na mga kasama sa buwan ng Agosto sa taong 2026. Sa ngalan ng ating mga partners sa ating technical, Radyoman Chief Alvin Castillon, sa digital si Radyoman Ricardo Kuya Eric Madamba Jr. Ating coordinator, Radyoman Maestro Ray Bansao. Kami pong inyong mga nakasama, Radyoman Erwin Kabilbigan, Radyoman Ebsamang, Tatak Arimen. Straight to the point. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of R.